Si Orun, na isa sa nagtatag ng pinakamalakas na S-rank na Heroes Party sa bansa, ay bigla na lang tinanggal sa isang gabi sa kanilang party. Sabi ni na Oliver, Ann at Dirk na mga miyembro ng kanilang party ay hindi na sapat ang support magic niya, kaya pinalitan siya at tinawag na pabigat. Ang pinakamasakit, hindi naman talaga gusto ni Orun maging mage. Kinuha lang niya ang support role kasi wala nang ibang kaya gumawa nun sa party, kaya iniwan niya ang landas niya bilang swordsman. Ngayon, babalik siya sa espada at ipapakita niyang kaya niyang galingan ang bawat role sa sarili niyang paraan. Nagsimula siyang muli bilang solo adventurer, mag-isa sa dungeon hanggang may demon rat na napilitan siyang bunutin ang espada na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang malinis na hiwa, bagsak agad at unang beses matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang may pag-asa pa. Tapos dumagsa ang mga goblin at sa wakas ginamit ni Orun ang support magic sa sarili niya, pampalakas at pampatibay para maging one-man frontline. Pinagpapatay niya ang ilang wave, pero nung nawala ang buff, na-realize niyang mga 3 minuto lang tumatagal ang spell, kaya mas mahalaga ang timing at control kaysa puro lakas lang. Habang lumalaban, bumalik sa isip niya yung araw na tinraidor siya ng mga kaibigan niya. Malamig na sinabi ni Oliver na siya ang pinakawalang silbi, tinawanan siya ni Ann na puro dahilan, at si Dirk pumayag na may nahanap na silang mas malakas at magaling na enchanter. Umalis si Orun na may isang pangako, pagsisisihan nila ang pagtawag sa kanya na Jack of all trades. Pagbalik sa kasalukuyan, papunta si Orun sa teleport room at may narinig siya. 4 na adventurer ang umamin na iniwan nila yung bagong babae nang mapuno ng orc ang kuweba. Hindi matanggap ni Orun, sinita niya sila, pinilit malaman kung nasaan yung babae at tumakbo pabalik sa panganib. Sa loob ng kuweba, na corner yung babaeng may pulang buhok, halos mabasag na ang shield niya sa dami ng orc. Tinaboy sila ni Orun gamit ang wind magic, pinalakas ang blade niya, at pinagpapatay ang mga kalaban. Kasi kahit tama pa yung iba na delikado, mas pipiliin niyang mamatay kaysa iwan ang kakampi dahil na rin sa sarili niyang karanasan. Paglabas, bumagsak yung babae sa sobrang pagod, tapos nagpakilala siyang Sophia pagdating nila sa ligtas na lugar. Bilang pasasalamat, inanyayahan niya si Orun sa dinner sa tavern na konektado sa Silver Rabbits Guild, habang nagtataka si Orun kung bakit parang familiar siya. Sa tavern, nakilala ni Orun ang ate ni Sophia na si Selma, isang S-rank enchanter na sikat sa pag-ayos ng mga role sa party, attacker, tank, at support. Protective si Selma, pero sinabi ni Sophia na si Orun ang nagligtas sa kanya at inamin ni Orun na kakasibak lang sa kanya sa Heroes Party at halos mag-isa na siya ngayon. Sabi ni Orun, hindi siya naghahanap ng bagong party, pero may ibang alok si Selma. Bayad na escort job. May 3-day teaching expedition ang Silver Rabbits para sa 10 rookie party at 5 elite escorts ang magbabantay para walang mamatay habang bumababa hanggang floor 51. Pumayag si Orun, pero may condition. Sasama siya bilang swordsman, hindi na bilang support mage ng party. Pagkatapos, dinalaw niya yung matandang craftsman na gumagawa ng gamit niya mula noon. Kahit nawala na ang pangalan niya sa Heroes Party, sabi ng matanda, may tiwala pa rin ang mga tao sa kanya at sapat na yon para magsimula ulit. Kinabukasan sa entrance ng dungeon, ipinakilala ni Selma ang escort squad, sina Ant at Burn bilang mga tank, at si Kathy bilang healer, tapos si Orun ang pinuno ng pinaka-promising na rookie team, Party 10. Ang malaman ng mga newbie na nakaabot si Orun sa floor 94 kasama ang Heroes Party, sobrang hype sila, pero ramdam niya yung bigat ng expectation. Maliit pero magulo ang Party 10. Si Sophia, kalmado na mage, si Logan, mayabang na batang enchanter na gustong lampasan si Selma, at si Carol, isang dodge tank na ayaw magsuot ng armor at laging sumusuong gamit 2 dagger. Nakita agad ni Orun na may talento sila, pero sila rin yung klase ng team na ayaw bantayan ng iba. Maayos ang day 1 dahil sobrang efficient ni Orun, naglalagay siya ng trap spell sa likod nila para automatic na matalo ang mahihinang monster na balak pumuslit at i-ambush sila, tipid oras at lakas. Pagkatapos maklear ng escorts ang floor 20 boss, alam na niya ang ugali ng team. Magaling pero matigas ulo ni Logan, mabilis pero reckless si Carol, at si Sophia
Sofia ang pinakabalanse, ngunit mahina ang loob. Day 2, biglang sakit sa dibdib, inannounce sa dyaryo na pinatapon si Oron sa Heroes Party dahil mahina daw, kaya iba na trato ng mga rookies sa kanya. Masakit pero tumuloy pa rin siya. Alam niyang hindi niya kontrolado ang chismis, pero kontrolado niya ang resulta nito at ang nararamdaman niya. Si Luna, healer ng Heroes Party, hinanap si Oron at nakiusap na bumalik. Sabi niya, ipapaintindi niya sa party kung gaano nila kailangan si Oron, pero tumanggi si Oron. Si Oliver ang unang sumira ng pangako at hindi siya gagapang pabalik sa mga taong itinapon siya parang gamit lang. Pagbalik sa entrance, humingi ng sorry si Selma dahil sobra niyang na-hype si Oron nang walang kaalam-alam sa totoong nangyari sa kanya. Pero sinuportahan siya ng ibang escorts. Iilan lang ang nabubuhay na nakasurvive sa floor 94 at isa si Oron doon. Nakagaan yun at lumapit si Oron sa Party 10 na handang kunin ulit ang tiwala nila sa totoong gawa. Hinarap ng Party 10 ang balita. Sabi ni na Sofia at Carol, puro kasinungalingan yung article, pero si Logan gusto ng totoo. Inamin ni Oron na tinanggal siya dahil mahina daw sa mata nila, pero sabi niya, hindi nun binabago ang kaya niyang gawin. Kaya pa rin niyang dalhin sila ng ligtas hanggang floor 51, basta maniwala sila sa mga utos niya. Habang tuloy ang day 2, kadalasan nanonood lang si Oron habang nagpapalitan ng laban ng rookies. Si Carol ang sumasalo sa mga grupo ng malapitan, si Sofia nakakagulat kasi kaya niyang tapatan ang mas malalakas na monster sa mas mataas na floor at si Logan tuloy-tuloy lang sa buffs. Unti-unti, nagiging tunay silang team, hindi na 3 taong nag-aagawa ng spotlight. Sa floor 31, naramdaman ni Oron ang mga goblin sa unahan at may ligaw na orc din sa malapit. Binigyan niya sila ng malinaw na role, si Carol sa goblins, si Sofia sa orc mula sa malayo, si Logan sa buffs. Pero na-trigger ang trauma ni Sofia dahil sa dating orc ambush, kaya nanigas siya hanggang nag-cast si Oron ng bihirang debuff para bumagal ang orc at kinausap niya si Sofia para bumalik ang focus nito. Pagkatapos huminga at kumalma, tumama si Sofia. Naglabas siya ng sobrang lakas na fireball na tuluyang nagdurog sa orc. Kahit si Oron, hindi niya alam na kaya niya pala yun. Niyakap siya ni Carol sa tuwa at si Logan, doon niya naintindihan na hindi lang dating sikat si Oron. Talagang pinapalabas niya ang kakayahan ng team. Ang totoong pagsubok ay sa floor 35, isang death tarantula. Nagpanik si Logan pero kalmado si Oron at nagbigay ng simple pero strict na plano. Buff sa speed at strength ni Carol, boost sa magic ni Sofia, si Carol ang kukuha ng attention ng spider tapos ipin at tapusin. Halos perfect na hanggang ma-web si Carol. Pero sa sharpness boost ni Oron at rock arrow ni Sofia, bumagsak rin ng spider. Pagkatapos, pinuri ni Oron si Logan kasi kung hindi maayos ang timing ng buffs, namatay sana si Carol sa web. Importante yung respeto na yon. Maya-maya, binalikan ni Logan lahat. Timing ng debuff ni Oron, mga preemptive spell at mabilis niyang basa sa laban, hindi yun basic, pang-elite yun. Doon niya na-realize, hinusgahan niya si Oron dahil sa headline, hindi dahil sa totoong galing nito. Habang kumakain kasama sina Ant at Burn, diretsyong kinuwento ni Oron ang pinanggalingan niya. Naging swordsman siya kasi yun ang mahal niya, pero ginawa siyang enchanter ng Heroes Party nung kailangan nila. Ngayon gusto niya ng bagong daan, isang all-rounder na style na kaya niyang lumaban mag-isa, suportahan ng sarili, at hindi na muling matrap sa role na hindi niya pinili. Habang papalapit ang huling araw ng expedition, kumalat ang balita na may trial run ang Heroes Party kasama ang bagong enchanter na si Philly diretso sa floor 92. Tumutol si Luna, sabi niya dapat mag-ensayo muna sila sa mas mabababang floor. Pero sina Oliver, Anne at Dirk pinilit na handa na sila at ginawang parang si Oron ang dahilan kung bakit sila nahirapan noon. Pero mabilis bumagsak ang realidad sa Heroes Party. Sa floor 92, kahit yung mammoth na dati nilang natatalo, naging pader, mabilis mawala ang buffs, mahina ang tama, at hindi makontrol ni Philly ang flow ng laban. Nag-aaway sila kasi wala si Oron para mag-track ng timers at magdesisyon. At doon lumabas na hindi pala sila kasing linis lumaban tulad ng akala nila. Tapos lumabas ang Black Dragon, dinurog ang mammoth at pinaghihiwa-hiwalay sila sa lakas. Tumakas sila gamit ang emergency teleport crystal. Pero sa gulat nila, sumisid ang dragon sa teleport portal. Kasunod nila, ibig sabihin malaya na ito sa dungeon at pwedeng pumatay ng mas mahihinang adventurer sa ibang level.
Sa wakas, sinabi ni Luna ang ayaw marinig ng lahat. Gumawa si Orun ng mga original spell na sobrang nagmultiply ng lakas nila. Si Selma kaya tenfold ng lakas ng kanyang magic spells. Si Orun, mas grabe pa doon ang lakas ng mga atake. Kung wala siya, hindi sila heroes, malalakas lang pero pangkaraniwan na party. Pero si Oliver ayaw tanggapin at nanumpang papatayin niya ang dragon kahit wala si Orun para mapatunayan niyang tama siya. Samantala, halos tapos na ang expedition ni Orun, papunta na sila sa floor 51. Hindi mawala sa kanya yung pakiramdam na may mali kahit kalmado ang langit. Tuloy pa rin siya sa pagtuturo kay Carol na trabaho ng tank ang protektahan ng team, hindi sumugod mag-isa habang napupunta ang usapan kay Albert, legend ng Silver Rabbits na namatay laban sa Black Dragon sa floor 92. Inamin ni Selma na halos nawasak ang clan nila sa pagkamatay ni Albert at gusto niya ng paghihiganti pero ramdam niya rin yung bakanting pwesto na naiwan. Tinanong niya si Orun kung pwede ba siyang sumali balang araw bilang swordsman, hindi bilang kapalit niya. Hindi pa sumagot si Orun, pero nakikinig siya kasi alam niya kung gaano kasakit mawalan ng haligi sa party. Habang mas lumalalim sila, sobrang tahimik ng dungeon. Ginamit ni Orun yung katahimikan para magturo ng mga basics. Tinuruan niya si Carol ng active defense, basahin ang galaw ng kalaban at umatake bago pa ito makabawi. Tinuruan niya si Logan ng trap spells para maparusahan ang aatake mula sa likod. At pinush niya si Sofia na mag-multicast para halos wala ng downtime. Sa floor 40 boss, pinakita ng escorts kung ano ang tunay na S-rank na galaw. Si Orun naglagay agad ng opening trap para hindi makatakas ang boss. Si Selma nag-multicast ng maraming circles, nakalock ang posisyon ng tanks at ilang segundo lang tapos ang laban. Nanood ang rookies na nakanganga, nakita nila kung gaano kalayo ang agwat at kung gaano sinusubukan ni Orun na hilahin sila papalapit doon. Sa floor 50 boss room, giant crab ang kalaban na halos hindi mabasag ang shell. Sabi ni Selma kay Orun, putulin niya ang joint ng malaking claw at ginawa niya iyon ng sobrang dali kaya nawala ang pinakamalaking banta. Natapos nila ang boss at nag-celebrate, akala nila tapos na ang mission at makakauwi na sila ng payapa. Pero nabasag ang saya nang biglang sumulpot ang Black Dragon, yung parehong halimaw na nakalusot sa emergency teleport ng Heroes Party. At pumasok sa floor nila mula sa kakaibang rift. Natigilan pati mga veteran guides sa bigat ng aura, kaya ginising sila ni Orun at na-realize niya. Ang tanging paraan para mabuhay ang rookies ay siya mismo ang humarang sa dragon. Naglagay si Orun ng mga reinforcement spell at siya ang nagkontrol ng laban. Iwas sa blast ng dragon, gumawa ng mga pader at inilihis ang atensyon palayo sa rookies. Naghagis pa siya ng dagger sa mata para lang makakuha ng isang sandali at subukan putulin ang ulo. Pero hindi tumagos ang espada sa kaliskis nito. Wala na siyang choice kaya pinakawalan ni Orun ang imposible na magic na matagal niyang binuo. Mga reflection spell na mas malakas ang balik ng atake, trap spell na parang ulan ang tama, at multicast buffs na sobra sa normal. Dumami ng dumami ang circles, paulit-ulit nagmultiply ang stats niya, kumikidlat ang katawan at naglalabas ng aura, pero dumugo ang ilong niya kasi hindi na ito kinakaya ng katawan niya. Gamit ang magic convergence, hinihigop niya ang mana sa hangin, gumagawa ng mga hakbang sa ere, at iniipon ang lakas sa espada. Sa wakas nakahiwa siya ng malalim sa leeg ng dragon. Pero gumanti ang halimaw gamit ang dark magic spears, kaya napilitan si Orun umatras at umiwas sa mga atake nito, block at reflect, habang sinisigurado niyang nasa pagitan siya ng dragon at ng rookies. Naging puro survival na lang ang laban. Nawawala na ang buffs, nauubos ang mana parang tumatagas sa timba, at pati espada niya nagsisimula ng mabasag. Pero ayaw pa rin niyang bigyan ng pagkakataon ang dragon na umatake sa mga bata. Kada kurba ng spear, kada pagbabago ng pattern ng atake, agad siyang sumasagot. Kasi isang mali lang, madaming mamamatay. Sa huli, sira na ang sandata at sagad na siya, kaya pinagsama ni Orun ang lahat ng puwersa niya para sa isang spell para maglabas ng itim na energy blade, ang kanyang secret technique. Sumugod siya sa final barrage at tumama ng napakalakas sa ulo, isang pagsabog na tumapos sa alamat. Pag alis ng alikabok, buhay pa si Orun.
Oron. Siya na ang unang taong nakapatay sa Black Dragon ng mag-isa. Kumalat ang balita, kaya dumagsa ang tao sa entrance ng dungeon. Dumating si Luna at ang Heroes Party, akala nila gulo ang aabutan nila, pero ang nakita nila ay patay na dragon at si Oron na halos nakasandal na lang sa espada. Sinubukan ni Derek agawin ng credit, pero pinatigil siya ni Luna kasi malinaw ang totoo. Ginawa ni Oron ang hindi nila nagawa. Nagkaroon ng inquiry sa guild at sinubukan ng Heroes Party baluktutin ang kwento. Hindi pumayag si Oron, sinitan niya si Oliver dahil diretso floor 92 agad kasama ang bagong enchanter. Tapos dinurog niya yung idea na madali lang ang support. Ipinaliwanag niya na kailangan ng enchanter tandaan ang bawat buff timer, basahin ang laban at magdesisyon para mabuhay ang lahat. Pagkatapos, yung official report ni Sofia, punong-puno ng papuri kay Oron. Tinuruan niya sila, pinrotektahan at niligtas ang buong expedition. Taos-puso ang pasasalamat ni Selma at ginawa ng official ni Vince ang alok. Sumali si Oron sa Night Sky Silver Rabbits bilang frontline ace at kunin ang bakanting lieutenant seat ni Albert para muling umangat ang clan. Nag-alinlangan si Oron hindi dahil ayaw niya, kundi dahil takot siyang magamit at itapon ulit. Iniwasan pa niya sina Sofia at yung mga bata nang hinahabol siya at nagtago sa shop ng matandang craftsman. Tumawa ang matanda at sinabi, naghahanap pa rin si Oron ng lugar na uuwian at hindi niya kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Gabi nun, nakita ni Sofia si Oron sa tahimik niyang cliff spot at nagpasalamat ulit. Sabi niya, binigyan siya ng guild at clan ng home at hinihiling niyang sumali si Oron, hindi para sa fame, kundi para magtuloy-tuloy ang mga alaala nilang magkasama. Tumama kay Oron yung salitang home at doon siya nagdesisyon. Kinabukasan, tinanggap ni Oron ang alok at sinuot ang uniform. Binati siya ni Selma at tumakbo sina Sofia, Logan at Carol gustong siguraduhin na totoo nga. Ngumiti lang si Oron at sabi niya excited na siya sa mas marami pang adventure. Ngayon bilang magkakampi, hindi bilang mga taong pwedeng itapon. Gabi ulit na naginip si Oron tungkol sa training nila noon. Si Oliver todo bigay, si Oron parang nagpipigil at may silver-haired na babae na si Sion na nag-cheer sa kanya. Sa panaginip, parang alam ni Sion ang tungkol sa mahina niyang puso at nangakong tutulungan siya balang araw, pero parang may tinanggal sa alaala niya na parang may ninakaw na mahalagang parte ng past niya. Sa malayo, nalaman nating buhay pa si Sion. Ngayon, leader na siya ng isang cult na walang awa pumapatay ng ibang party. Inutusan siya na imbestigahan ang unknown na lalaki sa Northern Kingdom na nakapatay ng Black Dragon mag-isa. Sabi sa kanya, i-recruit niya pero kapag tumanggi, patayin agad. Masakit ang dahilan ni Sion. Niloko siya at sinabing patay na si Oron at parang kasalanan daw yon ng church. Yung lungkot niya naging galit kaya inialay niya ang buhay niya sa pagwasak sa church at sa mga taong pumatay sa kanya. Ngayon, papunta siya sa north na may kakaibang kaba kasi may parte sa kanya na ayaw maging totoo ang misyon na to. Balik sa Silver Rabbits, bumoto ang council para sa promotion ni Oron. May elder na nagbabala. Bilang lieutenant, dapat ibigay mo ang lahat sa clan. Pero sabi ni Oron, hindi pwedeng clan lang ang buhay niya. May sarili siyang daan. Ang kaya lang niyang ipangako. Poprotektahan niya ang sino mang tinatawag niyang kakampi, kahit anong kapalit. Dahil sa pagiging totoo niya, pumasa ang boto. Dinala ni Selma si Oron sa bago niyang base Unit 1. Nagpakilala sina Rain bilang mage, Otis bilang healer, at Will bilang defender. Tinanong nila kung paano niya napatay ang dragon, kaya ipinaliwanag ni Oron ang original spells niya, Impact, na kayang magpalakas ng sobra sa gamit o magic, at isang stacking buff spell na pwedeng ulit-ulitin para mas lalo pang lumakas ang support, pero kapalit nito, sobrang bigat sa katawan at maikling oras lang kaya. Kahit ang galing niya, inamin ni Oron na may kakaibang problema siya. Kahit gaano siya mag-aral, mid-level magic lang ang kaya niyang i-cast. Kaya ang style niya nakasandal sa solid na basics, sword fundamentals, traps, debuffs, at mga original spell na nagpapalakas sa kanya lampas sa normal limit. Para bumagay sa style niya, sabi ng blacksmith ng clan, kailangan ni Oron ng totoong sandata, hindi yung pangkaraniwang sword. Inilabas ni Oron ang mga galing deep dungeon na mga items kasama ang Black Dragon Scale at saka lang niya na-realize na nasagi niya ang sugat ng team na nawalan ng team member noon na si Albert dahil sa dragon. Pero imbes na tanggihan, sabi ni Rain, ang scale na to dapat gawing espada na bagay sa Dragon Slayer. Habang ginagawa pa ang espada, may mission ang Unit 1 sa floor 86
Max para mag-practice ng teamwork. Inayos ni Selma ang roles at pumayag si Orun sumunod sa utos niya kahit kaya niyang lumaban mag-isa kasi hindi ito tungkol sa yabang. Gusto nilang buuin ang squad na haharap sa Floor 92 at uuwi ng buhay. Inambush sila ng Earth Dragon gamit ang Fireball. Pinakita ni Otis ang tracking skill niya. Binabasa niya ang naiwan na magic sa paligid para matukoy ang kinalalagyan ng kalaban. Si Will naman sinasalo at sinakancel ang fire magic gamit ang lance, habang si Rain mabilis magbagsak ng malakas na explosion magic. Doon nakita ni Orun na hindi mahina ang unit na ito kahit wala siya. May tools sila at maayos na galaw. Mas lalo pang gumulo sa kuweba, may dalawa pang Earth Dragon at may nakatagong armored turtle na papalapit sa backline. Agad nag-utos si Selma, sina Rain at Otis ang tatapos sa mabagal na turtle habang sina Will at Orun ang haharang sa dragons. Sa bilang ni Selma, nilabas ni Will sa pwesto ang mga dragon, tapos isang air cutter ni Orun, hati agad silang dalawa. Meanwhile, tinapos ng mga babae ang turtle gamit ang sunod-sunod na spells. Pagkatapos ng mission, tinanong ni Selma ang kinatatakutan ng lahat. Handa na ba sila para sa Floor 92? Sabi ni Orun, oo. Pero si Selma, nakita niya na ang dragon nang malapitan at takot pa rin siyang may mawala ulit. Pero nag-celebrate pa rin sila, pilit humihinga at nagpapalakas ng loob. Hindi nagtagal, binigyan si Orun ng management ng pangalawang trabaho. I-train ang Party 10 bilang official students. Aminado sina Stella at mga staff, si Orun lang ang kayang humawak sa tatlong yon. Dahil walang strict na rules sa training, nag-set si Orun ng mabigat na goal. Dapat kaya na nilang i-clear ang mid-level floors mag-isa sa loob ng 6 na buwan para hindi sila helpless kapag may totoong kalaban na sumulpot. Tahimik na kinausap ni Selma si Orun tungkol sa past ni Sofia. Lagi daw siyang tinatrato na outsider hanggang sa hindi na kinaya ni Selma at dinala siya sa guild bilang pamilya. Sabi ni Selma, si Sofia ang pinakamahalaga sa kanya at nangako si Orun na aalagaan niya si Sofia, hindi dahil pabor kay Selma, kundi dahil kakampi na rin niya si Sofia. Sinimulan ni Orun ang training ng sobrang prangka. Tinanong niya kung bakit sila naging adventurer. Si Sofia gustong tumayo ng matapang tulad ni Selma. Si Logan gusto ng pera para mabayaran ang mahirap niyang baryo na nagsakripisyo para mapunta siya dito. Si Carol naman sabi niya gusto lang niyang pumatay ng monsters para ngumiti ang mga tao, pero ramdam ni Orun yung lungkot sa ilalim ng ngiti niya. Sinabi ni Orun hindi niya sila ituturing na bata, ituturing niya silang future teammates na kailangang mabuhay. Sa dungeon, agad lumabas ang problema. Sumusuong si Carol parang attacker at naiiwan ang likod niya. Hinarang ni Orun ang dapat na kritikal na tama at tinanong bakit hindi siya nagde-defend. Ang sagot ni Carol, hiniwa niya ang pulso niya. Nagsara agad ang sugat. Sabi niya, hindi siya mamamatay at wala lang sa kanya ang sakit. Doon na-realize ni Orun na trauma ito dahil dati siyang dinukot ng church at ginawang eksperimento dahil sa regeneration niya kaya naging manhid siya. Sinabi ni Orun ang totoo kay Carol, kapag nasasaktan siya, nawawala rin ang ngiti ng teammates niya. Doon tuluyang bumigay si Carol, umiiyak, nanginginig at nakikiusap na huwag siyang saktan, parang sanay siyang inaabuso. Hindi siya sinigawan ni Orun. Niyakap niya siya ng mahigpit at nangakong habang buhay siya, walang mananakit sa kanya ulit. Sunod-sunod ang training. Natututo si Carol umiwas at mag-counter imbes na sumalo ng tama. Si Logan nag-aaral ng spear para mas versatile kasama ang trap spells at mas malinis na buff timing. Si Sofia nagpa-practice ng multicasting habang gumagalaw para tuloy-tuloy ang atake. Tumutulong din si Will kay Logan habang si Orun tutok sa basics ni na Carol at Sofia. Araw-araw, hindi na sila mukhang rookies. Mukha na silang solid na unit. Natapos din ng blacksmith ang bagong espada ni Orun. Pagkahawak niya, ramdam niyang sakto. Balanse, matalim, magaan, at gawa sa Black Dragon scale ang core. Tahimik na nanumpa ulit si Orun. Walang kakampi ang babagsak habang hawak niya ang blade na ito. Pagkatapos nun, tuloy ang unit isa sa mas malalim na level ng dungeon. Hindi na ito basta training, naghahanda na sila para sa giyera. Bumaba ang unit isa sa floor 91 at sinubok ni Orun ang espada laban sa Undead King. Isang hataw lang, hati agad. Nag-celebrate sila, pero pinaalala ni Selma na ang susunod ang tunay na libingan. Floor 92, kung saan namatay si Albert. Nangako silang maghihiganti at uuwi ng buhay. Sa labas, may mas madilim pang balita. Posibleng bumalik ang mga killer mula sa Aramthrop. Ibig sabihin, minsan mas masama pa ang tao kaysa sa monsters. Kahit abala, naglaan pa rin si Orun ng oras sa students niya. Dinala niya ang Party 10 sa floor 29
time at sinabi na ang final graduation test nila ay i-clear ang floor 30 habang may supervisor lang na nanonood. Nagbanggaan ang schedule dahil may floor 92 run ang Unit 1 at nag-alok si Oron na i-postpone pero ayaw ni na Sofia, isang taon na silang naghihintay sa araw ng paghihiganti ng clan. Nangako silang kakayanin nila mag-isa. Sinuri ni Oron ang plano, pumayag at binigyan sila ng pendant, pangpaswerte at emergency alarm din. Sa test day hati ang kwento. Sa floor 30, malakas ang simula ng Party 10. Dinistract ni Carol ang goblins, tinusok ni Logan gamit earth magic at tinapos ni Sofia ng malinis. Kasabay nito, pumasok ang unit isa sa Black Dragon Chamber sa floor 92. Nag-buff si Selma, nag-multiply ng stats si Oron at sinimulan nilang hiwain ang dragon, una ang buntot para hindi na maulit ang nangyari kay Albert. Pero sa floor 30, may 4 na adventurer na biglang lumitaw sa entrance ng boss room, mga tao ng church. Binasa ng isa ang isip ni Logan at na-realize nilang konektado ang rookies sa Dragon Slayer. Dumating ang supervisor at bumunot ng espada, pero sa isang iglap, naputulan siya ng ulo. Sinelyuhan ng church ang mga exit. Sumugod si Carol para protektahan ang kaibigan niya pero binasag siya sa pader at habang bumabagsak siya, umandar ang pendant alarm ni Oron sa malayo. Narinig ni Oron ang alarm habang nakikipaglaban sa dragon pero hindi siya pwedeng umalis sa floor 92 hanggat hindi patay ang Black Dragon. Mas malala pa, nagre-regenerate ang dragon at nabubura ang ginawa nilang damage. Wala nang choice si Oron kaya inactivate niya ang incomplete dark spell sa bracelet niya. Binalot ang blade sa itim na aura at sinabi, isang finishing strike lang ang sagot, yung hindi na kayang i-heal. Ginawa niyang spear ang sandata, tumalon sa likod at tinusok ang noo ng dragon. Kumalat ang energy, punit-punit ang loob at sumabog. Namatay ng tuluyan ang dragon. Pagkatapos bumagsak si Selma sa pagod. Hindi na nagpahinga si Oron. Nag-teleport siya diretso sa students niya, naglagay ng barrier at sinabing tapos na, nandito na siya. Dinurog niya agad ang dalawang church fighter gamit gravity magic na nagpapabigat sa katawan nila tapos sinundan ng thunder strike. Naiwan na lang ang priestess leader at kahit harangin niya ang espada ni Oron, kaya niyang mag-cast ng blizzard at thunder ng sobrang bilis. Doon na-realize ni Oron, ang kalaban niya ngayon tao pero kasing delikado ng dragon. Ginawa ni Oron na parang latigo ang espada niya at tinali ang priestess, hinihintay lang niyang lumuwag ang loob nito para higpitan ng bitag. Pero natapos ang magic niya at nakawala siya at dumating ang team ni Selma para tumulong. Nagdesisyon ang priestess umatras, nangakong hindi muna sila gagalawin at sana sa susunod na magkita sila, hindi na sila magkaaway. Napanood lang ni Oron siyang mawala. Hindi niya alam kung estranghero lang ba iyon o piraso ng nakaraan na ninakaw sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, masaya ang priestess na buhay si Oron at nanumpa siyang gaganti sa babaeng nagsinungaling sa kanya buong buhay niya. Si Oliver naman sobrang napahiya sa ginawa ni Oron kaya nag-training siya para sa paparating na tournament para patunayan na siya ang tunay na hero. At si Oron, nanginginig pa sa lakas ng priestess, sinabi sa students niya na magsisimula ulit sila, buhay sila pero hindi paligtas. Pinabalik niya sila sa training kasi ang susunod nilang kalaban hindi na basta dungeon monsters.